Merong nagtanong mga boss, magkano daw yung magiging kapital natin kung mag-uumpisa ka ng negosyo? Ayan, so napagagandang topic niyan mga boss, no? So, syempre, meron tayong sagot dyan. So, this video mga boss ay para sa mga kaibigan natin, no? Na gustong pumasok sa larangan ng pagninegosyo and also para sa mga kaibigan natin na nagninegosyo na. So, tapusin nyo po yung video na to dahil para to sa inyo. Ayun. So, by the way mga boss, I am Roger Silvido. Isa po akong computer and laptop supplier dito sa Cebu. And we are in the business for about 6 years. Okay? So, backstory mga boss, no? Kung paano kami nag-umpisa dito sa Blue Arm Computers. Ayan. So, way back 2019 mga boss, panahon to ng pandemya. Diyan kasi nag-umpisa yung negosyo namin dati. So, syempre, pagka-lockdown dati mga boss, syempre nag-abiso yung government na magla-lockdown na, 'di ba? So, walang pasok, ganon. Kumbaga, wala masyadong lumalabas talaga sa bahay during that time. So, yung isa kong negosyo dati, or yung pinakauna kong negosyo, which is t-shirt printing, apektado siya kasi walang mga reunion during that time. So, syempre ako, bilang isang negosyante, nag-isip talaga ako kung paano ko ba to ma-survive yung ganitong crisis. So, dun siya pumasok yung opportunity dito sa computer trading. So, syempre nagpo-post na ako dati sa social media ko. And pagka-open ko sa cellphone ko mga boss, merong nag-message, merong order. Sobrang saya ko noon. Syempre, meron kang order, 'di ba? Ang value ng order niya is nasa binta ko sa kanya noon is 35k. So yung pinakapuhunan ko doon dati is around mga 30k. So meron akong profit na 5k. So syempre pagkarinig ko na wow, meron akong order. Ang laki, 'di ba? So ano siya, sobrang nakaka-excite talaga siya kasi imagine mo 35k 'yan, 'di ba? So ngayon, ito yung problema. During that time, syempre humingi ako ng nag-negotiate ako sa customer ko. And then yung napag-usapan namin, 50% lang yung down payment niya. Okay, so yung 50% nun is around mga 17.5k. 17,500. Yun yung down payment niya. So ngayon, ang problema ko mga boss, 'di ba? Yung supply nun is bibilhin ko sa supplier around 30k. Ngayon, ang problema mga boss, wala pa akong pera. Wala akong pangkapital. Which is normal yan mga boss, di ba? Kung nag-uumpisa ka na ngayon sa negosyo mo ngayon, normal talaga yan na wala tayong kapital. And which is, it happened to me dati. Wala rin akong pangkapital dati. So, natandaan ko mga boss, no? That was May 10. May 10 yon. Tapos, dati kasi, meron akong isang kliyente. Isa akong consultant sa isang BPO company dati. And then, yung bayad nila is matatanggap ko every 15th day. 15th day at saka katapusan. So, yung makukuha kong bayad galing sa kliyente ko dati is around mga 15,500, ganon. So, ayun, syempre, sabi ko wala akong pera na pangbili ng stocks, ng supply sa supplier ko. So, syempre, dumiskarte talaga ako. So, ano yon, May 10 na, May 10 yon, sinabihan ko na lang, diniskartihan ko na lang talaga si customer na sabi ko, ma'am, okay lang ba sa inyo ma'am na mga May 16 na, sa May 16 ko na siya i-deliver sa inyo kasi sobrang busy ko. Meron akong mga order na nauna pa sa'yo. Alam naman natin na wala naman talaga. Kumbaga white lies lang. Yun yung sinabi ko sa kanya dati. So, buti na lang, no? At pumayag si customer. So, syempre, nagpadala siya sa akin ng mga
17,500 gano'n. So, inantay ko lang talaga yung sahod ko, which is yung bayad ng kliyente ko, which is makukuha ko yon by 15th day. So, nung pagkakuha ko na ng ng bayad ng kliyente ko, so syempre meron ako pang bili ng stocks, 'di ba? So, nakuha ko yung 15,500 plus 15,500, tapos yung bayad ni customer na down payment is 17,500. So, enough na siya para mabili ko yung supply, 'di ba? So, yun yung yun yung pinaka-kapital ko dati, mga boss. So, technically, yung kapital ko lang talaga dati is around mga 15K lang talaga. Okay, so yung 15K na yun, mga boss, ay ginapang ko talaga siya na every time na merong umorder, parang pinaruling ko lang siya. Okay? So, syempre, pagkatanggap ko ng 15,500, no, dinagdag ko doon sa down payment nila na 17,500. So, syempre, nabili ko na yung stocks. Bili ko noon is around mga 30,000 plus. So, yung profit ko, bininta ko siya ng mga 35,000. Yung profit ko noon is nasa 4,000 plus isang transaction. So, ganun siya palagi yung ginagawa ko dati, mga boss. Hindi po, kagaya nyo rin po, no? Kagaya nyo rin po ako dati na wala po talaga akong malaking kapital. Nag-umpisa lang ako sa 15K. And paulit-ulit ko siyang ginawa. Ito diskarte ko dati, kung meron ka mga kliyente na kaya mong mapa full payment talaga, kunwari makakakilala mo, kung kaya nilang mag full payment, 100% yung bayad nila, mas maganda yon. In my case, merong mga ganon din na mga kliyente na nagbabayad sa'yo. Basta okay yung credibility mo, trusted ka, or like kakilala mo, so magbabayad sila in full. Pero in my case, merong mga kliyente na hanggang 50% yung kaya nilang ibayad and the rest is COD. So, same doon sa transaction namin, mga boss. Pagka-deliver ko ng computer, syempre sobrang happy ni Madam. So, pagka-deliver ko sa bahay nila, saka siya nagbayad after naming matisting lahat. So, tinesting namin, okay, goods lahat, gumagana, lahat ng demand niya ng mga software, nandun. And, na-check din lahat ni sir ng husband niya, na brand new lahat yung binigay ko sa kanila na specs, and lahat po ng specs na ipinangako ko sa kanila ay accurate talaga. Yun din yung dumating sa kanila. So, yun, that situation, mga boss, is kumbaga dinuplicate ko lang. Paulit-ulit ko yung ginawa hanggang sa lumubo yung capital namin. So, from 15K, ginapang ko talaga siya hanggang sa ngayon na na kami na nasa more than 6 years na kami sa industry. So, naging multi-million na siya na capital. Pero nandun siya sa stocks namin. So, imagine nyo, mga boss, from 15K, ginapang namin hanggang sa naging lumaki ng lumaki hanggang sa naging multi-million capital na siya. So, yung company namin today, nagsusupply na po kami ng mga computers and laptops. So, it started talaga from the humble beginning. So, yun yung story namin, mga boss, na pwede nyo pong kopyahin, pwede nyo pong mapagkukunan ng aral. I'm sure na based doon sa story ko, marami pong nakaka-relate doon dahil lahat naman tayo ay nanggaling talaga sa baba, di ba? So, hindi ko siya ipagkakait talaga yon or gusto ko na ma-share din yon sa inyo kasi dyan din ako galing dati, and I want you to strive hard, no, para umasenso din. So, ayun. Bakit ko nga pala ito sinishare sa inyo ngayon, mga boss? So, ayun, sinishare ko po ito sa inyo ngayon, mga boss, dahil naniniwala po ako, mga boss, no, na sa pagninegosyo, mga boss,
hindi mo kailangan talaga ng malaking kapital. Hindi mo kailangan ng kapital. Okay. Kung ang intention mo lang talaga is tumulong sa ibang tao, sure ako mga boss na yung genuine help mo or yung genuine intention mo na makatulong ka sa ibang tao, yan mismo ang magdadala sa'yo para magkaroon ka ng isang negosyo. Okay? One example mga boss ha. Ito, bigyan na kita ng example. Kung meron kang skills, meron kang natutunan, kahit na anong skills man yan, kunwari, magaling ka sa aircon repair, mga aircon services, yan, skills yan. Sa mga services naman, pwede mo yang magamit at pwede mo yang maging negosyo. Why not? 'Di ba? Kung ano mang skills meron ka, gamitin mo yan. Kunwari, isa kang barbero, 'di ba? Marunong ka sa salon, marunong ka sa pagluluto, 'di ba? Gamitin niyo po yan. Yan mismo yung magiging kapital niyo para sa gusto nyong negosyo. Ayos? Kasi para sa akin mga boss ha, ang problema kasi dito mga boss, kapag inuuna kasi natin yung kapital, magkano ba yung kapital ko? Ayoko magnegosyo kasi wala akong kapital. Saka na ako magnegosyo kasi wala pa akong nakitang wala pa akong nakitang shop, 'di ba? Hindi ka pa nga nakapag-umpisa, inuuna mo na yung shop mo, 'di ba? Saka na ako magnegosyo kapag marami na yung customer ko, 'di ba? Saka na ako magnegosyo kung suporta na sa akin yung family ko or yung mga kaibigan ko. In reality mga boss, hindi talaga yan mangyayari. Okay? So, para sa akin, this is the right time. Ngayon ka na mag-umpisa. Kung meron kang gusto talaga sa buhay, kung meron kang gustong umpisahan na negosyo, umpisahan mo na. Ngayon na mismo. Okay? So, ayun lang. Sayang kasi yung oras mga boss, no? Instead na isipin mo pa yon, yung wala kang kapital, di ka pa magaling, baka anong sabihin ng kaibigan ko, anong sabihin ng parents ko. Instead na mag-isip ka dyan, sayang oras mo dyan eh. Kasi merong ibang tao mga boss na gumagalaw. Merong mga ibang tao na nag-i-execute dyan sa idea mo. So baka baka lang to. Baka in the future, meron kang regret sa puso mo, meron kang regret sa sarili mo, no, na nakita mo sa ibang tao na ito idea ko to eh. Ito idea ko to, pero hindi ko nagawa. Pero nakita mo sa ibang tao, ginagawa niya. Kahit na wala siyang kapital, kahit na hindi niya alam, kahit na kulang-kulang pa lahat, basta nag-execute siya. So, ganun po. Lamang talaga yung mga tao na nag-execute. Okay? So, ayun lang mga boss, no? I know, medyo humaba yung topic natin today, but my message is very clear. Kung meron kang gustong gawin ngayon, meron kang gustong umpisahan ngayon, simulan mo na. Huwag ka nang mag-antay bukas. Ngayon na. Okay? Ayun lang mga boss, no? And invite pala kita. Meron po tayong grupo. Ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Pwede kang mag-comment doon. Kung meron kang gustong topic na pag-usapan natin, mag-comment ka rin. Ayun lang. Share mo na rin tong yung video ko para marami tayong ma-touch, 'di ba? Marami tayong ma-inspire na ibang tao na mag-umpisa rin. Ayos. So, ayun lang mga boss, no? And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!